Nagsimula ang pelikula sa isang kabataan na naghahangad na maging piloto na nagngangalang Gift na kasalukuyang nagpapatakbo ng remote-controlled na eroplano kasama ang kanyang kaibigan. Nalulungkot siya dahil gusto ng kanyang mga magulang na makapag-aral siya sa ibang bansa habang ang kanyang tunay na pangarap ay ituloy ang aviation at maging airline pilot. Sa kanyang paglalakbay patungo sa airport kasama ang mga magulang upang ipagdiwang ang kanyang kaarawan sa malayong lugar, makikita ang kanyang paghihirap dahil sa kanyang magkasalungat na hangarin. Si Gift ay may mapagmalasakit at mapagmahal na ama, ngunit ang kanyang ina ay career-driven woman na mas inuuna ang kanyang negosyo kaysa sa mga pangangailangan ng kanyang pamilya. Ang kanyang ina, si Fen, ay makikitang nakikipag-usap sa isang kliyente sa telepono na nagsasabi na ang bahay ay handa na para ibenta bago ibinaba ang tawag. Pinayuhan siya ng kanyang asawang si Jamras na magpahinga sa trabaho, lalo na ngayon dahil kaarawan ni Gift. Siya ay tumugon na mas kailangang magtrabaho, at dahil si Gift ay nakakuha ng admission sa isang universidad sa UK, kakailanganin nila ang lahat ng posibleng suportang pinansyal. Nakita natin ang isang grupo ng mga flight attendant na pumapasok sa paliparan na ang isa ay pinangalanang New. Ilang taon bago ito, isang di karaniwang insidente ang naganap sa isang flight na nagresulta sa pagkamatay ng lahat maliban sa kanya. Ipinikit niya ang kanyang mga mata bago ang sakuna at kahit papaano ay himalang nakaligtas. Mula ng insidente, siya ay sumailalim sa ilang taon na therapy session upang maibalik ang kanyang katatagan sa pag-iisip. Ito ang kanyang unang paglipad mula noong malagim na pangyayaring iyon. Ang mga pasahero ay makikita sa terminal na naghihintay ng kanilang paglipad, kabilang ang isang babae na nagngangalang Anne na nakasuot ng sexing damit. Umupo si Anne sa tabi ng isang monghe na mukhang hindi komportable at hindi nagtagal ay lumipat sa ibang upuan. Sa sumunod na eksena, nakita natin ang ilang inhinyero na nag-iinspeksyon sa eroplano. Kinumpirma ni Bank na ang sasakyang panghimpapawid ay nasa perpektong kondisyon at handa na para sa paglipad. Pagkatapos ay lumipat ang eksena sa terminal kung saan si Anne ay hinaharas ng bastos na lalaking Amerikano na mahigpit na hinawakan ang kanyang kamay habang tinitingnan ang kanyang tiket. Sa kabutihang palad, dumating si Wave upang iligtas siya, sinabihan ang lalaki na umalis at saka umupo. Ilang sandali pa, ang lahat ng mga pasahero ay sumakay sa eroplano. Nakaupo si Gift sa likod ng kanyang mga magulang, ngunit hindi nagtagal ay lumipat sa ibang upuan, pagod sa kanilang palagi ang pagtatalo. Nasa labas ng eroplano si Bank nang bigla siyang makarinig ng hindi pangkaraniwang tunog. Binuksan niya ang cargo hold, umakyat sa loob, at siniyasat ang lugar. Biglang may lumitaw na kakaibang figure sa kanyang likuran, ngunit nang bigla siyang lumingon ay naglaho ito. Pagtayo niya upang lumabas, nagimbal siya nang matuklasan niyang nakalak ang pinto. Nagsimula siyang pumatok at sumigaw, ngunit walang nakarinig sa kanya. Sa takot, tumawag siya ng tulong sa radyo ngunit walang natanggap na tugon. Sa loob ng eroplano, sinubukan ninyo na pakalmahin ang isa sa mga matandang pasahero na nagturo sa kanya na dahan-dahang magbilang para magnormal ang kanyang paghinga. Pagkatapos ay ipinaalam niya sa ibang mga attendant ang tungkol sa matandang babae at inutusan silang alagaan siya. Maya-maya, ang mga attendant ay nagsagawa ng safety demonstration at maikling sayaw na umani ng palakpakan mula sa mga pasahero. Pagkatapos ay tinawagan ninyo ang piloto at sinimulan nila ang proseso ng paglipad. Samantala, si Bank ay nananatiling nakakulong sa undercarriage. Pagkatapos, sinubukan ni Prince na buksan ang pinto ng cabinet, ngunit ito ay nuzstock. Sinabihan siya ninyo na tumabi at hinampas ang tuktok ng cabinet gamit ang kanyang kamao. Kasabay nito, nagkaroon siya ng flashback ng nakaraang flight kung saan naghahanap siya ng mga tasa. Bigla siyang nakakita ng kakaibang figure, dahilan para mapasigaw siya at tumalon pabalik. Nagulat ang ibang mga attendant at sinubukan siyang pakalmahin, naguguluhan sa reaksyon niya habang palabas ng cabin. Pagkatapos ay sinuri ninyo ang mga pasahero. Habang naglalakad siya sa gitna, may lumitaw na dugo ang mga bakas ng paa sa sahig sa likod niya bago mabilis na naglaho. Bumalik ang eksena kay Bank, na ngayon ay nanghihina at sinusubukang niya ang pressure button bago bumagsak. Sunod, pumasok si Wave sa restroom. Habang naghuhugas siya ng kanyang mga kamay, nagsimulang magpatay-sindi ang ilaw, nakakaiba. Ang mga ilaw sa buong eroplano ay kumukurap din, na nagdulot ng takot sa iba pang mga pasahero. Samantala, naghuhugas ng mukha si Wave, at biglang sumulpot ang dalawang kamay sa likod niya, na kinalmot ang kanyang mukha. Walang kibo at patuloy na naghuhugas ng mukha habang nakapikit. Maya-maya,
Biglang tumayo ang lalaking Amerikano. Hinikayat siya ng mga flight attendant na maupo, ngunit mukhang may sumanib sa kanya. Biglang lumabas ang mga ugat sa kanyang mukha at umikot ang kanyang ulo. Nabali ang kanyang leeg at bumagsak siya sa sahig. Pagkatapos ay ibinalik siya ng attendant sa kanyang upuan at anumang nilalang na sumanib sa kanya ay tila naglaho. Pagkatapos, bumalik si Wave sa kanyang upuan. Napansin ni Ann ang sugat sa kanyang mukha at nagtanong kung ano ang nangyari. Hinawakan niya ang kanyang mukha at humingi ng band-aid sa attendant, ngunit kakaiba na sinabi nito sa kanya na mukhang maayos naman ang lahat. Nang sumulyap siya sa bintana, misteryosong nawala ang marka. Sa cockpit, tumugon ang mga piloto sa pagkislap ng pressure control button. Ang co-pilot ay umalis sa cockpit upang imbestigahan ang cargo hold. Nagulat siya nang makita niya si Bank at inalalayan siya pabalik sa eroplano. Biglang nahirapang huminga ang lahat ng pasahero. Tinanong ninyo si Bank kung ano ang nangyari, kaya sumagot siya na ang eroplano ay nauubusan ng oxygen at inutusan siya nitong kunin ang tangke ng oxygen. Mabilis siyang lumabas ng cabin at agad na inilabas ni Bank ang mga oxygen mask para sa iba pang mga pasahero bago nawalan ng malay. Sa pagbabalik ninyo, nagimbal siya nang matuklasan na ang karamihan sa mga pasahero ay nahimatay na. Habang nakatingin, may nakita siyang cart na papalapit sa kanya na tila kusang gumagalaw. Isang multo ang nagtutulak sa cart, nagtatanong sa mga pasahero kung gusto nila ng maiinom. Mabilis na naglaho ang multo, at ang mga pasahero ay nagsimula ng magkamalay. Sa kasamaang palad, 2 sa mga attendant ang namatay na. Tinangka ni Bank na buksan ang pinto ng cockpit ngunit nalaman niyang hindi siya makapasok. Ipinaalam niya kay New na kailangan niyang bumalik sa cargo hold para ayusin ang air pressure system, kung hindi, lahat ay mamamatay. Nagsimulang magpanik si Fen, sinisigawan ng lahat at pinagalitan ng matandang babae dahil sa sobrang lakas ng paghinga. Ipinagtanggol ni Ann ang matandang babae, sinabihan si Fen na huwag maging masyadong makasarili gamit ang sariling wika na isinalin ni Gift para sa kanya. Bilang tugon, sinigawan siya ng kanyang ina. Nang subukan ni Jamras na ipaliwanag na si Fen ay dumaranas ng matinding stress, tumayo si Gift at umupo sa tabi ng lalaking attendant. Humingi siya ng maiinom kay Prince, na sumagot na siya mismo ang kumuha. Bumalik siya na may dalang bote ng alak at humigop ng ilang lagok. Malinaw na nag-aalala, inalok niya si Prince ng inumin, na sinabing lahat sila ay mamamatay anumang minuto ngayon. Bumalik ang eksena kay Bank at New habang sinusubukan nilang ayusin ang pressure system. Naubusan ng laman ang tangke ng oxygen ni New at halos himatayin siya. Sa kabutihang palad, ibinahagi ni Bank ang kanyang oxygen sa kanya. Samantala, bumalik si Gift sa kanyang ama, sinisisi siya sa kanilang kalagayan. Tumugon siya sa pagsasabing gusto lang niyang labanan niya ang kanyang takot sa paglipad. Nagyakap sila habang nagsimulang umiyak si Gift. Nang simulan niyang kantahin ang happy birthday sa kanya, nakarinig sila ng boses mula sa likod at napansin nila ang cart na lumalabas mula sa likod ng kurtina. Tumayo si Wave at itinulak ito pabalik. Biglang nagsimulang manginig si Ann, halatang sinapian. Tumayo siya, hinihiling na malaman kung nasaan si New, sinisisi siya sa pag-abandona sa kanila, at sumigaw na mamamatay silang lahat. Pagkatapos, nanginig ulit siya at bumagsak pabalik sa kanyang upuan na para bang umalis na ang multo sa kanyang katawan. Ang sitwasyon sa eroplano ay lumalala at ang ibang mga pasahero ay nagsimulang mawalan ng malay. Kumatok si Fen sa pinto ng cockpit ngunit hindi nakatanggap ng tugon at pagkatapos ay nahimatay. Ang mga nakakatakot na kaluluwa ay makikita sa buong eroplano at biglang nawala. Bumalik sa ibaba, nagawa ni Bank na ayusin ang pressure system. Sa cabin, ang mga pasahero ay nagkamalay ngunit napagtanto ni Prince na huli na ang lahat para sa matandang babae na namatay na. Bumalik si New at Bank sa cabin kung saan kinumpronte siya ni Fen. Inakusahan niya si New na responsable sa lahat ng nangyari sa eroplano. Iginiit na alam niyang si New ang may pananagutan sa lahat ng ito. Tinanong ni Prince si New kung alam niya kung bakit nangyayari ang lahat ng ito. Sa wakas ay inamin niya na siya ay nasa isang flight 10 taon na ang nakakaraan sa isang paranormal na insidente, kung saan siya lamang ang nakaligtas. Hindi sigurado kung ito ang parehong sasakyang panghimpapawid, gumamit siya ng flashlight sa pintuan ng deck na nagpapatunay sa kanyang takot, dahil kinilala niya ito bilang ang parehong eroplano na nag-crash 10 taon noon. Lumitaw ang mga mantsa ng dugo sa pinto at biglang may mga nagpakitang multo na nagpasindak sa mga pasahero habang naguunahan sila para sa kaligtasan.
Ang mag-asawang nagngangalang John at Michelle ay agad na nagtungo sa banyo at nagkulong sa loob. Sa gitna ng kaguluhan, bumagsak si Anne sa sahig, nakikiusap kay Wave na tulungan siya. Hindi niya ito pinansin at tumakbo sa banyo, ngunit walang nagpapasok sa kanya. Nagpa siya siyang bumalik kay Anne upang tulungan siya, ngunit nalaman na siya ay sinapian. Nang walang pagpipilian, hinampas niya ito ng fire extinguisher. Bumalik si Wave sa banyo, at habang sinusubukang sirain ang pinto, aksidente niyang natamaan si John nang bumukas ito. Ang walang malay na katawan ni John ang dahilan ng pagbagsak ni Michelle sa tubig, na nagresulta sa kanyang pagkalunod. Gayunpaman, nagawang hilahin pabalik ni Wave si John ngunit nadiskubreng patay na siya na wasak ang ulo. Samantala, sinubukan ng ibang mga pasahero na pumasok sa cockpit, ngunit hindi gumana ang password. Hinanap ni na Bank, Wave, New, at Jamra si Gift na biglang nawala. Tumungo sila sa cargo hold, kung saan nag-breakdown si New, umiiyak at isiniwalat na nakaligtas lang siya dahil ipinikit niya ang kanyang mga mata at hindi tumulong sa iba. Isang malagim na alaala ang nagpapahirap pa rin sa kanya. Bumalik ang eksena sa cabin, kung saan gumamit si Fen ng pushcart para tapusin ang monghe at si Michelle na napagkamalang mga multo. Bumalik sa cargo area, 3 multo ang lumapit kay Bank, Wave, New, at Jamras. Nagpasya silang ipikit ang kanilang mga mata, gaya ng ipinayo ninyo, ngunit hindi magawa ni Wave na binalot ng takot. Sa isang sandali ng takot, ibinato niya ang palakol kay Prince habang papasok siya sa cargo hold, na pagkamalang multo, na ikinamatay niya. Lahat sila ay umatras pabalik sa itaas ng cabin, kung saan nagkamali si Fen sa pagpatay kay Wave, sa pag-aakalang isa rin siyang multo. Naging hibang si Fen at muntik nang mapatay si Gift na nagtatago sa aparador. Mabilis na tumakbo si Gift sa kanyang ama habang ang kanyang ina ay kumikilos ng pabago-bago, na naglalayong patayin ang sinuman sa kanyang landas. Inatake pa niya ang kanyang asawa gamit ang palakol. Pinatumba siya ni Bank at itinali siya sa isang upuan. Lumikha si Bank ng maliit na butas sa pinto ng flight deck ngunit hindi makalusot. Tinanong niya si Gift kung makakapasok siya sa loob at sinabi sa kanya kung ano ang gagawin. Nagawa niyang pindutin ang kinakailangang buton sa kabila ng takot sa nakikitang mga multo. Biglang nagsimulang yumanig ng malakas ang eroplano at ang mga pasahero ay nagpupumilit na mapanatili ang kanilang balanse habang ang isang aparador ay bumulusok pasulong, nagpadala ng mga kubyertos na lumipad patungo kay Fen, na lubhang nasugatan at naging sanhi ng kanyang pagbagsak. Nagmamadali si Bank sa cockpit at inilipat ang patay na piloto, sinusubukang patatagin ang sasakyang panghimpapawid. Samantala, sinapian si Fen ng multo at tinangka nitong sakalin si New. Tumawag ng tulong sina Bank at Jamras at tinuruan sila ng isang piloto kung paano ilapag ang eroplano. Matapos nilang matagumpay na mailapag ang sasakyang panghimpapawid, sumugod ang mga pulis at paramedic upang kunin ang mga namatay. Sa wakas, si Bank, Gift, at ang kanyang ama na si Jamras ay bumaba sa eroplano. Pagkaraan ng ilang sandali, napagtanto nilang nawawala si New. Napag-alaman na nakatagpo ni New ang kanyang kamatayan nang sakalin siya ni Fen. Sa huling eksena, makikita ang parehong eroplano na naka-schedule upang pinturahan at muling gamitin, kung saan makikita ang espiritu ninyo na nakaupo sa loob. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, at mag-iwan na rin ng komento. Maraming salamat sa panonood.